told him, tell me that he smiled on his children. Smile. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin at salamat sa Panginoon sa bawat isang nandito. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating mga gawain, maging sa ating panggabing gawain. And also would like to welcome ating mga kapatiran, kaibigan na nakatutok po sa ating live stream. Purihin ang Panginoon at ang ating pong mga gawain. Isa po ito sa masasabi po nating magandang bagay na itulot ng ating ng pandemya, naranasan ang maraming pangangaral ng salita ng Diyos, not just from our church, but from other churches also went online and became very much available sa maraming mga tao. At I know for a fact, meron tayong mga kapatiran na nag-host ng live, tawag ito, nag-host ng ating pong live stream sa kanila pong mga Facebook accounts. Also, sila po ay watch party, yung salita, nag-post ng watch party, and also sinishare sa kanilang mga kamag-anakan ng ating pong mga gawain. So, we know na ang salita ng Diyos, gagawin ito ang layunin nito, at hindi babalik sa Diyos nang walang kabuluhan. Para lang po sa ilang mga announcements, kanina po ay naidaos ang gabi ng ating kapatid, Sister Chinchit. Ating mga kapatiran na nakapunta sa libing ay nag-send ng pictures dito sa group chat at we praise God na nag-provide ng Panginoon sa kabila ng kailang mga pangangailangan, kaya doon ang biyaya ng Diyos, doon pa rin ang provision ng Panginoon. Ngunit bilang isang iglesia ay lalo tayong magsumikap na magministeryo sa pamilya ko, Sister Jinjin. I believe it was 3 weeks ago, o di man 3 weeks ago, a month ago, nung una talagang sumumpong yung hirap sa paghinga ni Sister Jinjin, nakausap ko pa siya sa cellphone. Higpit na bilin niya sa akin, Brother Paul, mawala man ako, sana yung mga anak ko, ilapit niyo pa rin sa Panginoon. We as a church, sa biyaya ng Diyos, ay gagawin natin ang bagay mo ngayon po. And also, pray din po natin ang ating kapatid na si Sister Amor, comfort sa Reyes family and sa side ni Sister Amor, lalo na sa kanila po mga pinagdadaanan. Lord willing, tuloy po ang ating mga gawain. Wednesday, we-resume ang ating time in the Word. And also Friday, time in the Word and our prayer meeting via Facebook room. At nawa ito po ay ating mga kapatiran ay sumuporta, maging available sa mga gawain po. Ayan. Okay? So yun po, sa ngayon ang ating pong mga announcements. At nawa tayo po ay maghanda ngayon para po sa ating panggabing gawain ng pagsamba sa Panginoon. Para po dyan, tayo maganda po sa isang sandali ng katahimikan. Pahingin natin ang gabay, tulong ng Panginoon na masisi sa atin. At nawa ay bigyan tayo ng patuloy na seryosohan, ng focus, ng ating mga atensyon at puso sa Panginoon sa ating pagsamba. Tayo po ay manalangin sa Diyos. Manalangin po tayo. O ano namang Diyos, dakila, banal, maawain, mahabagin, mabuti. O Panginoon, ang iyong mga katangiang ito ay labis at paulit-ulit namin nakikita at nararanasan sa aming mga buhay. Lalo at lalo na sa katotohanan na ibinigay mo si Jesus para magligtas sa amin. Salamat po, Diyos,
Salamat sa iyong plano, sa iyong gawa ng pagliligtas sa pamamagitan ni Kristo. Salamat po sapagkat ikaw ang kumilos upang abutin kami sa aming patay na kalagayan sa kasalanan. Ikaw ang kumilos at kami binuhay mo, kalakip ni Kristo upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Panginoon, salamat po. Salamat po sa mga patuloy mong pagkakaloob ng aming mga pangangailangan. Salamat po sapagkat nakita namin maging sa mga malulungkot, mahihirap at mabibigat na kalagayan, lalo na sa aming mga kapatiran na dumadanas ng karamdaman, dumanas ng kamatayan. Andito, Panginoon, nagliliwanag ang iyong mga salita, ang iyong mga pangako na meron kaming pag-asa ni Kristo. Salamat o Diyos sapagkat nakita rin namin kung paano mo at kinilos at kinikilos ang aming mga kapatiran, ang iyong mga anak upang patuloy na makita at mahayag ang iyong pagmamahal, ang iyong provisyon sa aming pong mga kapatiran na nangangailangan. Salamat po o Diyos sa mga pagkakataon na ito. Nawa patuloy kang kumilos sa aming mga buhay. Patuloy mo kaming siya sa atin din naman sa anumang karumihan, kasalanan na aming nagawa laban sa iyo. Tawarin mo kami, Panginoon. Nawa aming hiling, tulungan mo kami na patuloy na magkaroon pa ng mas matindi pang pagkamuhi sa kasalanan. Tulungan mo kami sa patuloy na gawain ng pagpatay sa mga kasalanang nakatakan pa sa amin. Nawa o Diyos ay ikaw pong patuloy na makatanggap ng papuri. Lord, sa aming gagawin ngayong gabi, aming mga pag-aawitan, pananalangin, pagbasa ng iyong salita, maging sa aming pakikinig ng pangangaral ng iyong salita, O Diyos, ikaw punawa ang kumilos, ikaw punawa ang maluwalhati, ikaw punawa ang patuloy na maitaas. O Panginoon, nawa, huwag kaming matulad sa isang umaalingaw-ngaw na bakal, kundi Panginoon, magawa namin talaga ang mga ito, ang una sa lahat, na may pagmamahal sa iyo. Lahat ng ito, O Diyos, ay aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Tayo po ay umawit sa Panginoon. Tayo po yung umawit. Ulitin po natin the Bible steps. We are
nakatira na sa bahay-bahay. Magandang gabi sa inyo. Dako tayo sa pagbasa ng salita ng Diyos. Buksan natin ang ating mga Biblia sa Book of Psalms, chapter 78, chapter 78, verse 52 hanggang 61. Psalms chapter 78, verse, mag-upisa tayo sa verse 52 hanggang verse 61. Okay, are you there? Okay. Verse 52, verse 52, really read. But made his own people to go forth like sheep, and guided them in the wilderness like a cow. And he led them on safety, so that they feared not, but sea overwhelmed their enemies. And he brought them to the border of his sanctuary, giving his mountain, which is the right hand had purchased. He cast out the hidden also before them, and divided them inheritance by line, and made the tribes of Israel to dwell in their tents. Yet they tempted and provoked the Most High God, and kept not his testimonies, but turned back and dwelt iniquity like their fathers. They are turned aside like a deceitful bow. For they provoke him to anger with their high places, and move him to jealousy with their graven images. When God heard this, he was wroth, and greatly abhorred Israel, so that he forsook the tabernacle of Shiloh, that then which he placed among men, and delivered his strength into captivity, and his glory in their enemies' hands. Pagpalain ng Diyos ang pagbabasa ng kanyang salita. Tayo po'y sandaling manalangin, mga kapatid. Aming Amang nasa langit, Diyos na mawain, Diyos na mahabagin, Diyos na may lalang ng lahat ng mga bagay. Ikaw ang Diyos namin kinikilala, ang Diyos ng lumikha noon na hindi namin nakikita at aming nakikita. O Panginoon, alam namin na ilang Diyos na kontrolado mo po ang lahat, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang higit na nakakaalam sa lahat ng mga bagay, O Diyos. Kaya nararapat lamang, Panginoon, na kami bilang iyong nilikha, Panginoon, nararapat lamang na ikaw, Panginoon, ay purihin at sambahin, Panginoon. Dakilain at ikaw, Panginoon, ay itaas, Panginoon, sapagkat yan ang nararapat, Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa iyong paggabay at pag-iingat sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon Diyos, sa kalusugan at kalakasan ng aming pong mga pisikal na katawan, Panginoon. Salamat sa lahat na nasa amin, Panginoon, ng mga biyayang pinagdaloob, Panginoon. Sa mga proteksyon, Panginoon, na iyong ginawad, Panginoon, sa amin, Panginoon, na inilayo mo kami, Panginoon, sa anumang gawa ng aming kalamang diablo, Panginoon. Salamat, Dakilang Diyos, sapagkat mayroon kaming Diyos na malalapitan, kanlungan, at Diyos na higit sa lahat na nakakaalam ng lahat ng mga bagay. O Panginoon, maawa ka po sa amin, Panginoon. Habagan po kami, Panginoon. At sa papatuloy, Panginoon, ng aming pong buhay dito po sa mundong ito, Panginoon, ay aming pong pinagkakatiwala sa ilang Diyos sa iyo, Panginoon.
Maliban, Panginoon, kung alisin mo po, Panginoon, ang proteksyon sa amin, Panginoon. Ay kami, Panginoon, ay magkakaroon ng anumang mga sakuna, Panginoon, sa amin. Ngunit, dakilang Diyos, kung kami yung hawakan, Panginoon, tanganan, O Diyos, upang kami, Panginoon, ay proteksyonan, Panginoon, ang mga laban, Panginoon, sa amin, Panginoon, ay kasasama sa aming mga buhay, ay Ikaw, Panginoon, ang siya pong mag-iingat, Panginoon, sa amin, Panginoon. Kami, Panginoon, ay nalagay, Panginoon, sa magandang kalagayan ng Diyos. Kaya, Panginoon, kami po'y nagpupurit at papasalamat sapagkat nariyan, Panginoon, ang iyong pong mga aral na tuloy-tuloy, Panginoon, namin pong napakinggan, Panginoon, sa pamamagitan ng lingkod naming pastor na si Brother Paul, Panginoon. Salamat, Panginoon Diyos, sapagkat binigyan mo kami, Panginoon, ng isang kamanggagawa na tunay na nagsasaliksik ng katotohanan, Panginoon. At nawagabayan mo ko siya, Panginoon, upang sa ganoon, dakilang Diyos, ang iyo lamang kalooban at katotohanan, Panginoon, ang mamumutawi, Panginoon, sa kanyang pong bibig, Panginoon. Tulungan, gabayan mo po siya, Panginoon, sa kanyang pangangaral, Panginoon. At ganoon din po, Panginoon, ang kanyang may bahay, Panginoon, ang kanyang anak, Panginoon, na si Timmy. Gabayan mo po, Panginoon, ang pamilya ni Brother Paul, Panginoon. O Panginoon, sa iyo po namin pinagkakatiwala, O Diyos, ang iglesyang ito, Panginoon. Ang aming mga kapatid, Panginoon, na hindi namin nakasama, O Diyos. Ngunit, dakilang Diyos, amin po silang pinagkakatiwala sa iyo, Panginoon. Tulungan mo po, Panginoon, at kabayan ang aming mga kapatiran na nasa bahay-bahay ngayon, Panginoon, na nakikinig, Panginoon, ng iyong pong programa o pananambahan nito, Panginoon. Manawa, dakilang Diyos, kilusin mo po sila, Panginoon. Manawa, matanggap nila, Panginoon, ang mga pagpapalang espiritual ngayong gabi, Panginoon. Bigyan mo kami, Panginoon, ng karunungan, O Diyos, na madagdagan pa ang aming kaalaman patungkol po sa iyong katotohanan, Panginoon. At ibayan po, Panginoon, ang aming pong pananampalataya, O Diyos. O Panginoon, alam namin, Panginoon, na ikaw lamang ang aming pag-asa. Salamat po, Panginoon, sa lahat. Salamat sa dakilang kaligtasan na iyong pinaplano, Panginoon, pinaplano at ginaganap ng aming Panginoon Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. Salamat sa mga bagay na ito, Panginoon, na aming natamo at tiyak na aming kaligtasan na iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. O Panginoon, gabayan mo po kami sa pagpapatuloy ng aming gawain ngayong gabi, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, na nawa maangat pa namin ang aming kaalaman patungkol po sa iyong salita, Panginoon. Ipalain mo po kami, Panginoon, at nawala ka ng Diyos. Ano man po ang aming gagawin ngayon, Panginoon, ang aming pag-aawitan, ang aming pagkakaloob, Panginoon, nawa mauwi sa iyo lahat, Panginoon, ng lahat na papuri at salamat pagdatakila sa iyong dakila pangalan. Salamat po. Ito po aming samot dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Pag-ibig tumawid, awitin po natin tanging ang libro ng Diyos. Ay makalilinis ba sa karumihan ng puso ko? Ano hugas sa sala ang iyong dugo ni Kristo? Halong ng paasa, malinis sa puso ko. Ang hugas sa sala, tanging ang dugo ni Kristo.
ni Kristo, ang ating kapanalan, ang sa dugo ni Inenso. Halong ng pag-asa, ang linis sa puso ko, ang hugas sa sala, ang iyong dugo ni Kristo. Siya ang ating pag-asa at kapayapaang tunay, at pinananalig ka sa dugo ni Kristo lamang. Halong ng pag-asa, alinig sa puso ko, ang hugas sa sala, ang ilang dugo ni Kristo. Matilit na matilit. Dahil po mga kapatid, dapat po tayo sa pagkaloob ng gabi. Ito natin ating mga Bible, 2 Corinthians chapter 9, verse 6, hanggang 8. Nabasihan natin ang ating pagkaloob. Now mga kapatid, ready, read. But this I say, if it sows sparingly, shall reap also sparingly. And he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity. For God loveth a cheerful giver, and God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Amen. Let us pray. Maraming Diyos na sa langit, Panginoon, kami po ay puri ng papasalamat sa iyong kabutihan sa akin sa araw na ito. Thank you po sa iyong biyaya, sa dagdag na buhay, Panginoon, ang muli ibigay sa iyong mga anak. Salamat po sa kalakasan, Panginoon, na nagkalog sa amin. Pagkat Panginoon, inaalala namin ang biyaya na kaligtasan sa pamamagitan ng iyong anak na ang Panginoon sa Kristo. Thank you po, Lord, Ama. Alam namin na kayo po ay nasa sangkalakitan at ako po sa iyong trono, Panginoon. Ginagawa niyo po, Panginoon, ayon sa iyong kalooban, yung sa ikabubuti, Panginoon, ng isang lugar po. Lalo, Panginoon, sa mga yung anak na pinili, Panginoon namin, Panginoon, aming kapatid, din ay umuwi na sa iyong piling. Lord, alam namin, Panginoon, siya po ngayon ay nasa mabuting kalagayan at comfort po ang kanyang kalagayan sa iyong piling. Dalayan ko rin, Panginoon, ang kanyang pamilya na naiwan, ang po kanyang asawa, kanyang mga anak, Lord. Dalayan ko po, butin niyo po sila ng Ebanghelyo, kilala sa Kristo upang sila po ay maligtas. Hindi, Panginoon, dinadalangin namin ang aming kapatid na Sister Amor na ganyan po siya ng comfort, Ama. Nawala po siya ng normal sa buhay. Panginoon, ang kanyang kapatid, dalangin namin, Panginoon, na ganyan po siya ng comfort, Panginoon. At gamitin niyo rin, Panginoon, siya sa dapat na yun upang may ilag niyo, Panginoon, ang Ebanghelyo, Panginoon. Hindi kayo, Panginoon, sa aming pagkakaloob, basa namin salita, na yung Panginoon, ang lahat ng biyaya na sa amin ay nagpula po sa inyo, Lord. At ang aming kalakasan na aming ginagamit sa aming pagkatrabaho, Lord, sa inyo. Ito yung aming ginakaan, Panginoon. Panginoon, magano po sana nawa kami pagkakaloob, paggawa ng mabuti, Panginoon, mag-abound pa kami, Ama. Hindi po ang salamat po sa lahat ng biyaya. Kayo po ang maluwalhati, Panginoon. Kayo po ang may taas, kami po ang may baba. Salamat po muli. Ang sa mo dalangin sa pangalan po na yung butong nanak, aming Panginoong Kristo. Amen. Tayo po rito po. Awitin po natin stand up.
tayo idadako sa atin hong pag-aaral ng salita ng Panginoon ngayong gabi. Tunay ho mga kapatid, gaya ho nung nagbabasa ako ng isang aklat patungkol ho sa tamang pag-aaral ng Biblia, ay isa sa mga ginamit niyang example ay ang kanyang ama. Ang kanyang ama o ang tatay ng pastor na ito na sumulat o may akda ng aklat, ang sabi niya ay ang tatay namin ay may kahigpitan. Lalo na pag kami ay mga gumagawa ng trabaho sa bahay. Kung may kailangang kumpunihin, kung may kailangang ayusin, at isa daw sa mga lugar na kung saan mahigpit ang kanilang ama ay ang paggamit ng tamang gamit sa gagawin. Kung ang kailangang gamitin ay martilyo, kung ang kailangang gamitin ay plais, kung ang kailangang gamitin ay kabra, gagamitin ang tamang tools. At ginamit niya ang halimbawang ito sapagkat sa pag-aaral ng Biblia, sa madaling salita, ay kailangang gawin ito ng tama. At may mga tools, may mga bagay na available sa atin upang makatuwang sa maayos at malinaw na pag-aaral ng salita ng Panginoon. Lalo na ho sa panahon natin ngayon ay well provided. Online, maraming yung mga pag-aaral na dati ay oras-oras ang ginugugol, ngayon ay konting click lang ay available na ang impormasyon. Ito ay sa providensya ng Panginoon ay well provided sa atin. Well, kaya ko ho yan sinabi ay sapagkat sa paglilingkod sa Diyos, sa ministeryo, particularly sa ministeryo sa iglesia ng Panginoon, ang mga tinawag niya ay hindi iniwan ng Diyos na may gagawin na walang gagamitin. Ang punto ho ay ito, binigyan ng Diyos ng mga kakailanganin ang kanyang mga lingkod, hindi lang ang kanyang mga lingkod, kundi ang lahat ng kanyang mga anak ay pinagkalooban ng Diyos ng kakayahan ng magagamit upang ipaglingkod ito sa kanya sa ministeryo. At ito ang pinaalala ni Pablo kay Timoteo, na ang mga kaloob ng Diyos na ito kay Timoteo ay kailangan niyang pag-inamin, pag-alabin, at patuloy na maglingkod sa Diyos sa kapangyarihan at gabay ng banal na Espiritu. At ito ho ang ating titingnan ngayong gabi mula sa 2 Timoteo, 2 Timothy chapter 1, at babasahin natin muli ang ating binasa last Sunday, verses 3 to 7. 2 Timothy chapter 1 verses 3 to 7, but our focus will be verses 6 and 7 sa ating pag-aaral ngayong gabi. Tayo po'y magstayo para sa pagbasa ng salita ng Panginoon. 2 Timothy chapter 1 verses 3 to 7. Babasahin ko ho, and I hope maging yung ating mga kapatiran online ay nakatutok sa inyong mga Biblia. Ito po ang salita ng Diyos. I thank God, whom I serve from my forefathers with pure conscience, that without ceasing I have remembrance of thee in my prayers night and day, greatly desiring to see thee, being mindful of thy tears, that I may be filled with joy, when I call to remembrance the unfeigned faith that is in thee, which dwelt first in thy grandmother Lois and thy mother Eunice. And I am persuaded that in thee also. Wherefore I put thee in remembrance, that thou stir up the gift of God which is in thee by the putting on of my hands. For God hath not given us the spirit of fear, but of power, and of love, and of a sound mind. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Manalangin po tayo. O aming Ama, muli, liban na ikaw ang magbigay ng liwanag, ang mga bagay na ito'y mananatiling kadiliman. Liban na ikaw ang magpaunawa, ang mga bagay na ito ay pawang impormasyon lamang.
Panginoon, tulungan mo kami na hindi lamang maging mga tagapakinig, kundi maging mga tagaganap ng iyong salita. O gabayan mo po ako bilang tagapagturo. Gabayan mo rin po ang bawat isa na nakikinig. Sa aming mga mata na makita namin ang mga dakilang bagay mula sa iyong kautusan, ito'y patuloy na mauwi sa kaluwalhatian ng iyong dakilang pangalan. Lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Pari na pong magsiupo ang bawat isa. Ito ho ang ating pinakamensahe ngayong gabi mula sa salita ng Panginoon. Every child of God, and especially the ministers of the gospel, must consistently rekindle his God-given gifts to be used in the ministry through the power of the Holy Spirit. Ang bawat anak ng Diyos, lalo na o especially ang mga lingkod ng Ebanghelyo, ay kinakailangang tuloy-tuloy na pag-alabin muli ang mga binigay ng Diyos na kaloob sa Kanya at gamitin sa paglilingkod sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Nakita ho natin nung nakaraan nating pag-aaral na ang focus ng huling sulat na ito ni Apostol Pablo at ang focus ng kanyang buong ministeryo ay walang iba kung hindi ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga ang sabi niya sa mga taga-Korinto, for wala ako ibang gustong maipaalam sa inyo kung hindi si Kristo at siya na napako sa krus. That is the summation of the ministry of the Apostle Paul. At dito sa sulat na ito na mas personal ang tono kaysa doon sa 1 Timothy. Sa 1 Timothy ay more on church things, na bagay-bagay na kailangan gawin sa iglesia. Pero pagdating sa 2 Timothy, more on Timothy, ito ang gawin mo, ikaw ito. At more personal ang approach sapagkat alam ni Pablo na siya'y malapit nang mamatay at malapit nang magtapos ang kanyang pagbiministeryo at ang magpapatuloy sa paglilingkod ay walang iba kung hindi ang kanyang anak sa pananampalataya na si Timothy. Nakita ko natin last time na ang sentro, kung paano ito ang sentro ng ministeryo ni Pablo, ito rin ang sentro ng sulat niya kay Timothy. Ang epekto nito kay Timothy ay, Timothy, ito rin ang dapat na sentro ng iyong ministeryo. Walang iba kung hindi ang Ebanghelyo. Sa chapter 1, it is to guard the gospel. Sa chapter 2, it is to be willing to suffer for the gospel. Sa chapter 3, it is to continue in the gospel. And then sa chapter 4, to proclaim or to preach the gospel. So it's all about the gospel. At sa unang partiho na ito ay in-urge, tinutulak ni Pablo si Timoteo na pagprotektahan, bantayan ang Ebanghelyo na ito rin ay isang pangunahin na gawain ni Pablo sa kanyang ministeryo. If we remember sa book of Galatians, which is a masterpiece ni Apostol Pablo ng kanyang pagdedepensa sa pag-atake sa Ebanghelyo. Buksan lang natin muli at basahin upang ating maalala kung paanong matapang at malinaw na ipinagtatanggol, binabantayan ni Pablo ang Ebanghelyo ni Kristo. Galatians chapter 1, simulan natin sa verse number 6. Ang sabi niya, I marvel that ye are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel, which is not another. Dahil wala namang ibang ebanghelyo. Ngunit ano ito? But there be some that trouble you and would pervert the gospel of Christ. Merong mga tao sa loob ng mga iglesia sa province ng Galatia na kung saan tinitwist nila, they pervert. They do not deny the gospel, but they pervert the gospel. Kaya nga ho, ang malinaw at matapang na sinabi ni Pablo sa verse 8 ay ito, but though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed.
Kung merong magtuturo ng ibang ebanghelyo, that is, merong magpapakita o magsasabi, magtuturo ng ibang kaparaanan ng kaligtasan, wag daw itong pansinin. Let him be accursed, sabi pa ni Pablo. So narito ang matinding depensa ni Pablo kay Sara sa Ebanghelyo, at ito rin ang gusto ni Pablo na manatili at patuloy na gawin ni Timoteo. Kaya ang sabi niya kay Timoteo, we will go further down sa 1 Timothy chapter 1, ang sabi ni Pablo sa 2 Timothy chapter 1 verse 13, hold fast the form of sound words which thou hast heard of me in faith and love which is in Christ Jesus. Andun yung malakas na salita na sinabi ni Pablo kay Timothy, hold fast, hawakan mong mainam, huwag mong bibitawan. At pagdating sa verse 14, that good thing which was committed unto thee, keep by the Holy Ghost which dwelleth in us. And that good thing, yes, all the revealed truths ng Panginoon sa pamamagitan ni Pablo, but particularly and especially that good thing, none other than the gospel, ang ebanghelyo. At ang sabi ni Pablo sa kanya, keep by the Holy Ghost. Timothy, guard, protect the gospel of the Lord Jesus Christ. At habang sinisikap ni Pablo na encourage itong si Timothy sa matinding gawain na kanyang kinakaharap, ay kanyang pinaalala sa kanya at pinapaalala sa kanya ang ilang mga importanteng katotohanan na kanyang kailangan upang tukdin ang dakilang gawain na ito. Mainly, dun sa mga talata ho nating binasa, Paul gave a reminder to rekindle the gift of God, and secondly, Paul gave a reminder of the presence of the Spirit of God. Pinaalala ni Pablo kay Timothy sa harap ng matinding gawain na kailangan niyang gawin, na bantayan, pakaingatan ng ebanghelyo, pinaalala niya ang katotohanan na siya ay binigyan ng kaloob ng Diyos para gawin ito, at nandoon ang presensya ng Espiritu ng Diyos para gawin ang gawain na ito. So una, tignan ho natin sa verse 6, a reminder to rekindle the gift of God. A reminder to rekindle the gift of God. Ang paalala para muling pag-alabin, pag-initin, pag-apuyin, pagningasin ang kaloob ng Diyos. Ang sabi niya sa verse 6, wherefore I put thee in remembrance that thou stir up the gift of God which is in thee by the putting on of my hands. O kagaya ho ng madalas ho natin ginagawa, inoobserbahan natin ang mga salita. At ang sabi diyan sa unang salita, wherefore, at alam natin ang wherefore, kamag-anak ng therefore, and it is a conclusive word, therefore it is connected sa mga preceding verses. Sa verse 3, pinaalala ho ni Pablo kay Timothy na siya ay matyaga at tuloy-tuloy na nanalangin para sa kanya. Sa verse 4, pinaalala ni Pablo kay Timothy ang katotohanan na nahandoon, na saksihan ni Pablo ang mga luha ni Timothy sa ministeryo. Ang sabi niya, greatly desiring to see thee, being mindful of thy tears. And these tears ay maaaring tears of enduring hardship sa ministry, and also tears for his concern sa mga churches na kanyang pinagmiministeryuhan. Remember, ang sabi ho ni Pablo, how he commended Timothy sa church at Philippi, sa chapter 2, verse 20. Sabi niya, for I have no man like-minded who will naturally care for your state. Yun yung natural kay Timothy. He cares. He cares just like Apostle Paul cares para sa mga iglesia ng Panginoon. So these tears
ay pinaalala ang mga luha na nasaksihan ni Pablo kay Timothy, mga pagtsatsaga sa pagmiministeryo, ang labis na pagmamahal para sa mga mananampalataya at sa iglesia ng Panginoon ay nasaksihan ni Pablo. Hindi lang ho yun, pinaalala rin ni Pablo kay Timothy sa verse 5, when I call to remembrance the what? The unfeigned faith that is in thee. That word unfeigned, ibig sabihin without hypocrisy. Ibig sabihin genuine, walang daya, garantisadong totoo, original, hindi peke, hindi nagkukunwari. At itong mananampalatayang ito ay nasa iyo, Timothy. Nakita ko, nasaksihan ko, and guess what? Hindi ito dumating sa iyo out of thin air. May ginamit ang Diyos. Nandun ang iyong lola na si Lois, nandun ang iyong nanay na si Eunice, na matyaga na nagturo sa iyo, matyaga na nagtanim sa iyo ng mga katotohanan ng Ebanghelyo. Ginamit din ng Diyos si Pablo na Acts chapter 14 maybe, nung first time niyang nagpunta sa Lystra upang mapakinggan o maaaring doon unang napakinggan ni Timothy ang maliwanag na pangangaral ng Ebanghelyo at siya'y niligtas ng Panginoon. So pinaalala ni Pablo ang mga ito, consistently praying for you, your tears for the ministry, your unfeigned faith, your true, genuine faith. Kaya sabi niya, wherefore? Because of these things, Timothy, kaya nga, I am praying always for you. Timothy, I know your deep love and concern for the ministry, for the churches, for the gospel. Timothy, I know your faith in Christ is true. Alam ko na ang iyong pananampalataya kay Kristo ay totoo. Kaya nga, pinapaalala ko sa iyo. I put thee in remembrance. At yung hong word na ginamit dito sa Greek ay hindi lang basta reminder. Hindi lang ito basta kagaya ng mga nasa cellphone na nagsiset ka ng reminder para maalala mo ang isang bagay. Kung hindi ito ay reminder na may diin. Alalahanin mo. Hindi na basta alalahanin, pay great attention. Give great consideration sa bagay na ito. Hindi mo lang alalahanin sa iyong kaisipan kung hindi talagang lutuin mo sa iyong kaisipan ang bagay na ito. I put thee in remembrance to do what? That thou stir up the gift of God that is in thee. Iyong pag-alabin. That word stir up means to rekindle. Para bang namatay ang apoy at muling pag-apuyin, to inflame, to ablaze. Ito ay pag-alabin, pagningasin, pag-initin. Maaari itong gamitin patungkol sa kaisipan, sa lakas o sa zeal, sa kasigasigan. Pero ito ay sinabi ni Pablo in relation sa isang partikular na bagay. Ano yung pag-aalabin? Ano yung muling pag-iinitin? Ano itong pagbibigyan ng matinding kaisipan ni Timothy na dapat huwag niyang makalimutan na tuloy-tuloy na gawin na pag-alabin? Walang iba kung hindi ang kaloob ng Diyos. Hindi ho in-specify ni Pablo kung ano itong kaloob na ito, kung ano itong gift na ito kay Timothy. At alam mo natin sa Romans chapter 12, we will not go doon para basahin lahat. Pero sa Romans chapter 12, sa 1 Corinthians chapter 12, ay nagbigay doon ng listahan. It's not meant to be an exhaustive list of gifts, but to give us some ideas of the gifts of God. At ang katotohanan ho ay ang bawat mananampalataya, hindi lang ang mga lingkod na tumatayo sa likuran ng pulpito, hindi lang ang mga tinatawag ng Diyos sa pagpapastor sa iglesia, ang binibigyan niya ng kaloob. Ang katotohanan ay lahat ng Kristiyano ay may kaloob mula sa Panginoon at ito ay soberano niyang ibinibigay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Puntahan lang natin muli upang tayo ay mapaalalahanan sa 1 Corinthians chapter 12. 1 Corinthians chapter 12, verse number 4. Ang sabi ho ni Pablo ay ito,
Now, there are what? Diversities of gifts. Merong iba't ibang uri ng kaloob. Hindi iisa lang. And then also, but the same Spirit. That is, it is from the same Spirit. It is worked out by the same Spirit. Sa verse number 11, ang sabi ni Pablo, but all this worketh that one and the same Spirit, same Spirit, dividing to every man severally as he will. Ito daw, iba't ibang makakaloob na ito ay idinidivide, hinahati-hati ng Espiritu Santo ng Panginoon according not to our will, but according as He will. Siya ang nagbibigay ng kaloob. And mula doon sa verse 11, we can see na maaaring sa isang Kristiyano ay iba't iba o marami ang kaloob. Binibigyan ng kakayahan. At ito ay hindi para gamitin sa kanyang sarili, kundi para ipaglingkod sa Diyos, particularly and most especially in the Church of Christ, sa katawan ni Kristo. At base sa mga kaloob na ito ng Diyos na ibinigay, ay yun ang ipagmiministeryo natin. Yun ang ipaglilingkod natin. Sabi nga ho ng isang theologian, kung gusto ng Diyos na ikaw ay lumipad, bibigyan kanya ng pakpak o ng kakayahang lumipad. Kung gusto ng Diyos. Kung gusto ng Diyos na ikaw ay maging tagapangaral, kung gusto ng Diyos na ikaw ay maglingkod sa isang uri ng ministeryo, kung gusto ng Diyos na ikaw ay gamitin sa lugar na ito o sa ibang mga gawain, ay pagkakaloob ng Diyos ang kakayahan na ito. Punta ho tayo sa Romans chapter 12, na kung saan dinildin ni Apostol Pablo ang may kinalaman sa gifts. And gusto ko makita ho natin dito ay yung katotohanan na kung ano yung ipinagkaloob ng Panginoon, yun yung inaasahan niya na ipaglingkod natin. Ang sabi niya sa verse 5, Romans chapter 12, so we, being many, are one body in Christ. Ang mga Kristiyano sa loob ng iglesia ay madaming, ngunit iisang katawan, and everyone members of one another. Kabahagi. Kahit ho malayo ang tenga doon sa hinliliit sa paa, hindi pwedeng sabihin ng tenga na hindi kita kasama sa isang katawan. At ganoon din sa bawat bahagi ng iglesia ng ating Panginoong Jesus. Verse 6, having then gifts, what? Differing according to the grace that is given to us. Ito ay biyaya ng Diyos. At iba-iba ang kanyang pinagkaloob sang ayon. Again, biyaya. Hindi ito sa bagay na karapat dapat tayo. Sino ho ba tayo para maglingkod sa Panginoon? Hindi tayo karapat-dapat, ngunit naging mabiyaya ang Diyos at pinagkalooban niya tayo ng mga kaloob upang ipaglingkod natin sa Kanya. Having then gifts differing according to the grace that is given to us. Anong sabi ni Pablo? Whether prophecy, let us prophesy according to the proportion of faith, or ministry, let us wait on our ministering, or he that teacheth on teaching. So ang punto ho na gusto ko lang makita natin dito ay kung pinagkalooban ka ng Diyos o ang paglilingkod mo sa Panginoon sa konteksto ng Iglesia ni Kristo ay sang-ayon sa kaloob na ibinigay sa iyo. God, ang point is this, God enables believers to accomplish the ministry to which He calls them to serve. Binibigyan ng kakayahan ng Diyos ang mga mananampalataya para tupdin ang ministeryo na kung saan doon sila tinawag. And also, vice versa. How will you know your ministry? Ano mo malalaman? Anong ministeryo? Anong parte mo sa katawan ni Kristo? Well, it is by or through the gifts of God that has given you. So, ayon sa binigay na kakayahan na kaloob ng Panginoon. So, malinaw, lahat ng Kristiyano
ay nakareceive o nakatanggap ng kaloob. At yung iba ay patong-patong o iba't ibang klase. Sabi nga rin ho ni John MacArthur sa isang pagtuturo niya na napakinggan ko, na maaaring dalawang pastor, parehong may gift of teaching and also gift of preaching. Pero nahandun pa rin yung kakaibahan nila mula sa isa't isa. So hindi natin mailalagay sa kahon nahandoon ng iba't ibang mga kaparaanan o iba't ibang sabihin na natin mga pagkakaiba ng pagbibigay ng kaloob ng Diyos. Pero malinaw na ito'y galing sa Diyos at malinaw na ang disenyo ng Panginoon ay ipaglingkod ito. So meron lahat. Meron lahat ang Kristiyano at meron lalo na ang lingkod ng Panginoon na kanyang tinawag sa ministeryo. Ngunit merong kadelikaduhan. Ano itong kadelikaduhan na ito? Merong posibilidad na manlamig o manatiling mediocre. Alam niyo ho yung mediocre? Yung pwede na. Yung, ano bang pinakatagalog ng mediocre? Hindi siya pinakamahusay. Handol lang siya sa lugar na, sa level na pwede na. Kumbaga, hindi siya sa exam, hindi siya 100, siya ay pasangawa. Basta pasado. Yun na. So, merong kadelikaduhan na may posibilidad na mahulog o mangyari sa isang Kristiyano na ang alab, ang init ng paggamit ng mga kaloob na ito sa paglilingkod sa Panginoon ay manlamig o manatili na sa level na mediocre. Kaya ho dito ni-remind ni Pablo si Timothy that he should what? Stir up the gift of God. That he should inflame, that he should set ablaze, muli niyang pag-alabin, muli niyang pag-initin, or pag-inamin pa niya ang kaloob ng Diyos na ito sa kanya. Sigurado, ang mga kaloob na ito ay may kinalaman sa mga paglilingkod, pagmiministeryo ni Timothy sa mga churches. Malamang ito ay may kinalaman sa pakikipag-deal sa mga false teachers, or lalo na sa pagtuturo at pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya nga, sabi rin ni Pablo kay Timothy sa 2 Timothy 4 verse 2, preach the word. So ang punto ito, do not lose the fire. Do not be mediocre. Stir it up. Use it up. Improve. Patuloy mong pag-inamin, patuloy mong pag-alabin ang iyong kaloob sa binigay sa iyo ng Panginoon sa pamamagitan ng patuloy ng paglilingkod nito sa Diyos. At ang sabi ni Pablo sa kanya sa bandang dulo, which is in thee by the putting on of my hands. And higit sa malamang ito'y patungkol o pumapatungkol sa ordination ni Timothy, na kung saan si Pablo at maging yung ibang mga elders sa church, ngayon sa 1 Timothy chapter 4 verse 14 ay naglay hands kay Timothy nung siya ay formally sinet apart sa pagministeryo o inordinahan. At si Timothy ay kailangan niyang pag-alabin ang binigay ng Diyos na kaloob sa kanya at gamitin para sa pagmiministeryo. Ang pinagdidiinan natin si Timothy, yes, primarily ang mga lingkod sa iglesia, pero hindi lamang ho ang mga pastor o mga naglilingkod sa iglesia ng Panginoon, kundi ito ay sa lahat ng Kristiyano. Hindi lamang ang pastor ang binigyan ng kaloob. Nakita natin, lahat ng Kristiyano sa katawan ni Kristo ay binigyan ng iba't ibang kaloob ng Banal na Espiritu. At ito ang sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, sa 1 Corinthians chapter 14. 1 Corinthians chapter 14. Kung ang 2 Timothy chapter 4 verse 6, stir up the gift that is in thee, ay sinabi ni Pablo particularly sa lingkod sa iglesia o sa pastor sa iglesia. Sa 1 Corinthians chapter 14 verse 12, ito'y sinabi ni Pablo sa lahat ng mga mananampalataya. Ang sabi, even so ye, that is, believers in the church,
For as much as ye are zealous of spiritual gifts, masigasig kayo sa mga gifts na ito, seek what? That ye may excel. Sikapin nyo na kayo ay mag-uminam. Sikapin nyo na kayo ay mag-develop. Sikapin nyo na mga gift na ito ay patuloy na maging mas maayos, mas mahusay. For what? Not for your fame, not for your comfort, but for the edifying of the church. Meron ng iba ang ginagamit ang kanilang mga gifts or kakayahan na kaloob ng Diyos para maging tanyag, para sa ikasisikat, para sa ikakikita. O nawa tayo mga Kristiyano ay gamitin natin ito para sa ikatitibay at ikalalago ng iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. So one of the question is, bago natin ma-stir up, bago natin mapag-init, what is your gift? Nasumpungan mo na ba ito? Alam mo na ba ito? Ano ang binigay sa iyo ng Panginoon na kakayahan? At again, gifts are not just merely talents. Meron pang sinabi si Pablo sa Romans chapter 12, he that teacheth also, then also sinabi niya, he that giveth. Merong biyaya, kaloob ng Diyos na nahandoon ang pagbibigay. And I see it in some of our members in the church. Andun talaga yung puso nila ng genuine. All Christians should be generous. But there are people whom God has gifted with such a generous heart pagdating sa gawain ng Panginoon. At ang sabi ng salita ng Diyos, seek that ye may excel. Pag inamin pa, ano yung ministry na binigay sa atin ng Panginoon? Saan tayo inilagay ng Diyos sa paglilingkod sa Kanyang iglesia? Ano yung mga kakayahan na maaari pa nating magamit at pag inamin para ipaglingkod sa iglesia ng ating Panginoong Hesukristo? Isa ho sa mga nakakatakot na bagay na mangyari dahil ho 7 buwan na maraming mga Kristiyano ang hindi nakakadalo sa iglesia, ay manlamig ang mga Kristiyano sa bagay na ito. And I think this rightly fitting ang paalala ni Pablo kay Timothy, and also this a reminder for us. We might not be able to attend church for 7 months, but seek ye that we may excel. Stir up the gift of God. Hindi ito rason para huwag sundin ang utos na ito ng Panginoon. Isa pa hong magandang hamon sa atin ay ito, walang Kristiyano na walang kaloob, at dahil walang Kristiyanong hindi parte ng katawan ni Kristo. Therefore, ang bawat Kristiyano ay dapat kumikilos para sa ikatitibay, ikalalago ng katawan ni Jesus, at yun ay ang iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. So, a reminder to stir up the gift of God. Pag-ilabid natin, pagsikapan natin, pag-improve pa natin sa biyaya ng Panginoon. And number 2, isa pang pinaalala ni Pablo kay Timothy sa kanyang kinakaharap na matinding gawain na pagdedepensa sa Ebanghelyo, pagbabantay sa Ebanghelyo, ay hindi lamang ang katotohanan na merong kaloob sa kanya ang Diyos, binigyan siya ng kakayahan, ngunit kailangan niya rin itong patuloy pagsumikapang i-improve pa, to stir it up, but also there is the presence of the Spirit of God. Ang sabi ni Pablo sa verse 7, for God hath not given us spirit of fear, but of power and of love and of the sound mind. Well, dito ho makikita ho natin ang isang kalagayan na maaari. Paano ba mangyayari? Kung babalik tayo sa unang punto, paano ba mangyayari na hindi ma-stir up? Well, yun ay kapag natakot. At pag natakot, maaaring hindi gamitin, hindi na ipaglingkod, or kundi man, hindi na paghusayin pa ang paglilingkod o paggamit sa kaloob na ito.
Kaya paalala ni Pablo kay Timothy, Timothy, stir up the gift of God that is in thee. Why do you need to do this, Timothy? For God hath not given us the spirit of fear. Paul gives Timothy a reason kung bakit niya kailangan gawin ito, as if yung verses 3 to 5 ay hindi reason enough. Ang reason na ito, sapagkat hindi tayo binigyan ng spirito ng pagkatakot. Actually, dito sa verse 1 na ito, merong dalawang general interpretation dun sa word na spirit. One is, yung present sa ating King James Bible, small s, spirit. At yun namang ibang mga mag-aaral ng Biblia na kanila tinitingnan ito na supposed to be na ang translation ay capital S, which pertains to the Holy Spirit. Well, Brother Paul, paano malalaman yan? Well, ang Greek word ho sa likod nito ay the Greek word pneuma. Pneuma. Kaya the doctrine of the Holy Spirit is pneumatology. Well, the word pneuma can mean breath. Hinga. Alam niyo ho yung God breathed o yung inspired, yung God gave His word through inspiration. Theopneustos, pneuma. Hiningahan. Well, yung pneuma ay hininga, maaaring air current, yung daloy ng hangin. At sa Biblia, ang gamit nitong word na pneuma ay maaaring gamitin patungkol nga sa hangin, patungkol sa hininga, patungkol sa hininga ng tao, patungkol sa kaluluwa ng tao, or pwede itong gamitin patungkol sa disposisyon o ugali ng tao, attitude. Or, ginagamit din ang salitang pneuma patungkol sa banal na spirito ng Panginoon, the third person of the triune God. Now, ano man ang ating gawing interpretasyon dito, ito man ay attitude, or ito man ay patungkol sa third person ng triune God, or the Trinity of the Trinity, ang isang siguradong bagay ho dito na I agree with sa isang commentator, even if it is an attitude or the Holy Spirit, it is not separate. Kung ito man ay attitude, it cannot be separated from the Spirit of God. Anong ibig sabihin? Kung ito man ay attitude of boldness, attitude of power and love and self-discipline or sound mind, it is of or coming from the Holy Spirit of God. Walang punto ho ng lahat ho ng ito, ang binibigyan din ni Pablo ay tila baga sinasabi niya kay Timothy, Timothy, God has invested in you. Binigyan ka niya ng kaloob at nasa iyo ang Spirito ng Panginoon. Well, guess what? Tingin ko, kita nyo na kung ano ang personal ko nung pagkaunawa ko dito. It should be capital S, the Holy Spirit of God, which gives us boldness, who gives us love, power, and develops in us self-discipline. Well, ang sabi ho dito ni Pablo, God has not given us the spirit of fear. Una, the source is none other than God. Ang pananggagalingan ay walang iba kung hindi ang Diyos. At ang binigay daw ng Diyos ay hindi espiritu ng pagkatakot. Hindi tayo binigyan ng espiritu ng pagiging, or sa ibang salita, karuwagan, cowardice. But it is actually the opposite. Ang binigay sa atin ay espiritu ng katapangan, boldness. At makikita natin sa Biblia na pag ang banal na spirito ay nasa mga mangangaral, they have the boldness to preach the Word of God. Acts chapter 4, verse 31. Acts chapter 4, verse number 31. Ang sabi ho ni Lucas sa Acts chapter 4, verse 31. And when they had prayed, the place was shaken where they were assembled together, and they were what? All filled with the Holy Ghost, and they spake the word of God with boldness. Just to remind you mga kapatid, Acts
Acts chapter 1 hanggang Acts chapter 9, matindi, and also forward, matindi ang opposition sa Christianity. Matindi ang laban, matindi ang persecution sa mga nangangaral ng Ebanghelyo at sa mga mananampalataya ni Kristo. At isa sa mga pangunahing persecutor ay si Saul, si Pablo, bago siya maligtas. Pero narito, bakit hindi natatakot ang mga Kristiyano? Saan nanggagaling yung tapang para ipangaral ang Ebanghelyo? Matibay lang ba ang dibdib nila? Sila ba ay talagang mga sadyalang matitigas na lalaki? No! Not of that sort. Ito ay katapangan na dulot o galing ng presensya ng banal na Espiritu. When they were filled with the Spirit of God, they speak the word of God with boldness. Kaya ito ho ang malaking pagkakaiba ng isang taong tumatayo sa likuran ng pulpito na malakas lang sumigaw at mayabang sa isang tao talagang pinupuspos ng banal na Espiritu na may tapang niyang ipapangaral ng katotohanan ng salita ng Panginoon. Yes, there can be times ng mananampalataya, oo, maging ang mangangaral ay makaranas ng takot. Oo, pwede ring mahiya. Nangyayari po yan. Even si Apostol Pablo, alam niya ang kalagayan na ito. Gusto na natin sa Acts chapter 18. Sa Acts chapter 18, ang sabi ko sa verse 9, Acts chapter 18, verse 9, ang sabi ng Panginoon kay Pablo, "Then spake the Lord to Paul in the night by a vision." And what did God say? What did the Lord say? "Be not," what? "Afraid." Pwede bang matakot? Pwedeng matakot. Pwede bang mahulog sa kahihiyan? Sa pagkahiya? Hindi sa kahihiyan, sa pagkahiya? Pwede. Pero salamat sa Diyos, nahandoon ng banal na Espiritu na kumikilos at nagbibigay ng tapang sa mananampalataya. Sa Ephesians chapter 6 verse 18, ang prayer request niya, at sabi niya sa mga mananampalataya sa Efeso verse 18, Ephesians 6, "Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints, and for me." Ang sabi ni Pablo, mga kapatid, nakikipaglaban tayo sa spiritual na digmaan, isuot niyong buong baluti ng Panginoon, at sa kahuli-hulian, lagi kayong manalangin. Ipanalangin niyo ang lahat ng mga mananampalataya, praying always for all saints, pagdating sa verse 19, and for me. Mga kapatid, pag-pray niyo ako, ano yung prayer request ni Pablo? That utterance may be given unto me, that I may open my mouth, what? How? Boldly. Para mabuksan ko ang aking bibig, at kapag isinaysay ko, ipinangaral ko ang Ebanghelyo, isinaysay ko ang katotohanan ng Panginoon, may pangaral ito ng may katapangan. So, hindi ito galing lang sa personalidad. Akala ho ng iba ay galing sa personalidad ng tao. O meron hong mga tao sa history ng Christianity, kapag kausap mo, sabi nga ng iba, parang hindi makabasag pinggan, mahinhin, gentle. Pero when they come and preach the Word of God, they preach the Word of God with power, with boldness. At matapang nilang ipapangaral ang salita ng Panginoon. Saan nanggagaling ito? Walang iba kung hindi sa Espiritu ng Diyos. Timothy, stir up the gift that is in thee. Timothy, huwag kang matakot na exercise ang gifts mo, lalo na ang pangangaral. Why? Because God had not given us the spirit of fear. That means God has given us the spirit of boldness. At yan ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo ng Panginoon. Not just boldness, but also power. Power. Kapangyarihan. Hindi kapangyarihan to oppress, and also not power to impress. Nakala ho nung iba ay yung kapangyarihan ay para mag-oppress,
para manikil, para manakal, para manggapi ng iba. And yung iba naman, power to impress. Yung kapangyarihan, yung husay ay para magpasikat. Well, that is not the use of the power that God has given us through the Holy Spirit. It is the power to humbly minister. It is power to proclaim the gospel. Ang sabi ho ni Pablo sa 1 Thessalonians, na paghalo ko yung Thessalonica at Thessalonians. Sabi ni Pablo sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 5, "For our gospel came not unto you in word only, but also in power." Nung pinangaral namin ang ebanghelyo sa inyo, hindi lang ito mga salita, hindi lang ito mga argumento, pero nandoon ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ng Panginoon. Kamakailan ho ay meron tayong kapatiran na nakadalo dito sa ating church. At ang sabi niya, talagang Brother Paul, ang pangangaral niyo ay tuloy-tuloy. Sequential preaching. At alam niyo, sa iba, hindi ginagawa ito una dahil mahirap. Talagang kailangan mong mag-aral. Hindi ka lang pipili sa mga paborito mong paksa. Kung hindi, ang hahayaan mo ay ang magsilagay ng paksa ay ang salita ng Panginoon at ikaw ay lingkod ng salita ng Diyos. Pero hindi lang ho yun. Yung iba ay hindi ginagawa ito. Bakit? Dahil hindi ito type ng maraming mga tao. Ang gusto ng mga tao ay kilitiin ang kanilang mga tenga. Sabihin mo sa amin ang gusto naming marinig. Pero hindi ito ang gawain ng mga ngaral. At ito ang inam, ito ang pag-asa, ito ang kumpiyansa ng isang mangangaral na nagsusumikap ituro ng malinaw ang katotohanan ng salita ng Diyos. Hindi niya pipilipitin para pasunuin ng mga tao. Hindi niya gagamitin para kilitiin ang mga tenga ng mga tao. Kundi alam niya kapag ipinangaral niya ang katotohanan, may kapangyarihan. Hindi yun galing sa tao, kundi galing sa Panginoon ang kilos ng banal na Espiritu. God has not given us the spirit of fear, but of power. Not just of power, but also of love. Sabi nga ng iba, truth without love ay, Truth without love is harsh. Love without truth is hypocrisy. Sinabi mo ang katotohanan, walang pagmamahal, marahas. Pagmamahal lang, walang katotohanan, iyan ay kasinungalingan. Kaya nga ang sabi ng Bible, tell the truth in love. Sabihin ang katotohanan ng may pagmamahal. At alam mo natin, ang pagmamahal is very vital in the ministry. Actually, sabi ni Pablo, without love, any and every ministry is vain. Walang katuturan. Ang sabi niya, tayo magandang mapaalalahanan sa 1 Corinthians chapter 13. 1 Corinthians chapter 13. Ang sabi ho ni Pablo ay ito, "Though I speak with the tongues of men and of angels and have not charity or love, I am become a sounding brass or a tinkling cymbal. And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith so that I could remove mountains and have not love or charity, I am nothing. And though I bestow my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, and have not charity, it profited me nothing." Ano man ang gawin sa iglesia, anumang paglilingkod ang gawin, kung walang pagmamahal, ito ay walang pakinabang. Love. At saan manggagaling ang pagmamahal na ito? Walang iba kung hindi sa banal na Espiritu. But the fruit of the Spirit is love. Siya ang gumagawa para i-produce ang lalo at lalo pang tumitinding pagmamahal. Una ay sa Diyos, pangalawa ay sa mga kapatiran mananampalataya. At maniwala ho kayo mga kapatid, hindi lang basta power ang kailangan mo sa pagmiministeryo. Akala nila sapat na may lakas
kang boses, malakas na personalidad, pasusunurin mo ang mga tao. Oo, hindi yun ang tamang pagpapastol. Hando ng pagmamahal, nandoon ang pasensya, nandoon ang pag-ibig sa mga tao ng Panginoon upang sila ay pagministeryuhan ng tuloy-tuloy. Not just power, hindi lang basta boldness, power, love, and there is also sound mind. Now, pag tinitan ho natin sa Greek, balik tayo sa 1 2 Timothy chapter 1 verse 7. But God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. And when you look at the Greek word, this is self-discipline. Hindi lang basta matinong pag-iisip, kung hindi matinong pag-iisip na nakokontrol ang sarili. Hindi mataas ang tingin sa sarili, hindi walang kwenta ang tingin sa sarili, may tamang kaisipan na nagdudulot ng disiplina. Mahalaga ang disiplina pagdating sa lingkod sa iglesia. Well, hindi lamang sa lingkod sa iglesia, mahalaga ang disiplina sa lahat ng mananampalataya. Tingnan natin ang encouragement ni Pablo sa mga taga-Korinto sa 1 Corinthians chapter 9. 1 Corinthians chapter 9, verse number 24, na kung saan kinumpara niya sa isang atleta ang mga mananampalataya. At walang atleta na walang disiplina. Tama? Kung di ako nagkakamali ng tanda, isa sa noong mga unang panahon, isa sa mga kilalang basketball player na napakagaling mag-shoot ay walang iba kundi si Larry Bird. At kung di ako nagkakamali ng tanda ho, doon sa napanood kong dokumentary, si Larry Bird, every day na merong laro, maaga siyang pumupunta doon sa court at nag-shoot siya. Kung di ako nagkakamali ng tanda, 200, if not 200, 400 times. Shoot lang siya ng shoot. Kaya siya ganun kagaling dahil meron siyang disiplina. Ang talento na walang disiplina ay kadalasan walang mararating. At narito kinumpara ho ni Pablo ang mga mananampalataya sa mga mananakbo na kailangan ng disiplina. Ang sabi niya sa 1 Corinthians chapter 9 verse 24, "Know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize?" Hindi ba alam na sa karera, isa lang ang nakakakuha ng ginto? Yes? Sino yun? Ay, yung pinakamabilis. Well, higit sa malamang, sino yung pinakamabilis? Yung pinaka may disiplina. Kaya ang sabi niya, ang sabi ni Apostol Pablo sa lahat ng Kristiyano, so run. That means in the same way, run. Tumakbo ka sa ganung paraan. Anong paraan? Hinahabol mo ang ginto. So hindi tayo tumatakbo ng kung hindi masigasig, seryoso, nagtutumulin. So run that ye may obtain. At ang sabi niya sa verse 25, and every man that striveth for the mastery to obtain that first place, to be the best, is temperate in all things. Andun ang kanyang pagkakaroon ng pagpipikil sa sarili sa lahat ng bagay. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible. Kung itong mga atletang ito nagsasanay ng 5, 6, 7, 8, 10 taon para sa 2 minutong pagtakbo, para sa isang bagay na mapupugnaw lamang, o tayo mga kapatid ay para sa hindi nasisira. Kaya binigay na halimbawa ni Pablo ang kanyang sarili. Hindi ito sinasabi sa mga Kristiyano at hindi niya ginagawa. Ito yung ginagawa niya. I therefore so run. Doon ako tumatakbo. Hindi as uncertainly. Alam niyo, uncertain, walang goal, walang punto, walang layunin. No, he has a goal, he has a certain goal to win. So fight I, not as one that beateth the air. Hindi ako nakikipaglaban, nakikipag-shadow boxing lang, talagang nakikipagbuno ako.
And then verse 27, ang sabi niya, but I keep under my body. I keep under my body? Ibig sabihin, I put my body into submission. Hindi ang katawan ko ang nasusunod, pinasusunod ko ang katawan ko. Actually, literally, ang ibig sabihin ho nito, pag binasa niyo sa Greek, I give it a black eye. To the point na talagang hindi self-inflicted pain, kung hindi tinitiis, nagtsatsaga, nagpipigil to bring it into subjection, lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be a castaway. Lalo na sa isang mangangaral. Ano ibig sabihin ni Pablo? Doon sa castaway dyan, hindi ibig sabihin mawala ang kanyang kaligtasan, kung hindi siya sa kanyang gawain ng pangangaral ng Ebanghelyo, pagkatapos siyang gamit ng Diyos sa maraming pangangaral, kung hindi niya didisiplinahin ng kanyang sarili at siya ay isang hindi nakapakipakinabang sa Panginoon, you will be set aside. Remember, wala hong indispensable sa Panginoon. Wala hong irreplaceable na pastor sa Diyos. Kung isang manggagawa, kung isang mananampalataya na naglilingkod sa ministeryo ay magpapabaya sa kanyang sarili, isasantabi siya at ang Diyos ay magbabangon ng iba na gagamitin niya. So tayo ho ay patuloy na kailangan na magkaroon ng disiplina sa sarili. So narito ho ang katotohanan. Tayo hong mga mananampalataya, lalo na ang mga lingkod sa iglesia, ay merong mabigat na trabaho. Ang bantayan, ang protektahan, ang ipangaral, ang ebanghelyo ni Kristo. Pero magandang paalala ho sa atin ay hindi natin ito gagawin sa ating sariling lakas at kakayahan. Ang Diyos mismo ang nagbigay sa atin ng kaloob para tukdin ito. Hindi rin ito manggagaling sa ating sariling kapangyarihan. Ang Diyos mismo ang nagbigay sa atin ng banal na spirito para magbigay ng tapang, kapangyarihan, pagmamahal at maging pagpipigil sa sarili para patuloy na ganapin ang ministeryo. At nawa tayo ho bilang mga Kristiyano, lalo na sa akin, bilang isang nilagay ng Panginoon sa formal na gawain ng pangangaral at pastor sa iglesia, ay maalala natin na ang mga kaloob na ito ay patuloy na pag-alabin, pag-inamin para sa kaluwalhatian ng Diyos at paglilingkod sa iglesia. At patuloy natin yung tumiwala sa banal na Espiritu ng Panginoon na nakatahan sa atin, na siya ay gagawa para bigyan tayo ng katapangan, kapangyarihan, pagmamahal at disiplina sa sarili para magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi natin nung kaya. Yung inawit natin kanina bago ho ang pangangaral. Stand up for Jesus. Stand in His strength alone. The arms of flesh will fail you. Ye dare not trust your own. Salamat sa Panginoon. Siya ay tapat na Diyos. Siya ay mabuting Diyos. Hindi niya tayo sinugo sa gera at sinabing, bahala ka na sa baril mo. No, bin-equip niya tayo at binigyan niya tayo ng kapangyarihan ng banal na spirito para tukdin